Sinisiraan ba kita? Malalaman agad ng lahat. Paano magagawa ng isang inaang? Gamitin ang bata bilang panangga. Hindi niya mahal ang bata. Hindi ko pa nakikita ang babaeng ganito kamapanlin lang. Lin Ji-yuan. Para man-air sa akin. Sinadya mong suhulan ng doktor para gumawa ng peking medical records na may phobia sa pagkagulat si Momo. Ikulong si Zhou Zubay sa tabi mo ng 3 buwan. Wala namang problema ang bata. Huwag kang mag-alala. Oh. E paano naman ang psikolohikal? Halimbawa, trauma sa sobrang gulat. Si Lin Ji-yuan ang nagutos sa akin na gumawa ng peking medical record para sa bata. Ang bata, wala naman talagang phobia sa pagkagulat. Binayaran ni Lin Ji-yuan ang mga tabloid reporter at ang mga trolls para sadya akong suran at paratangan na inaabuso ko si Momo, na naging dahilan ng pagkawala ng halaga ng Zhou Group, na umabot ng 2 bilyon. At ikaw, Zhou Zubay, hindi mo sinuri ang katotohanan, at walang pasubaling kinilingan si Lin Ji-yuan. Ang kasal natin ay tapos na. Ano ang sinabi mo? Gusto kong makipagdiborsyo sa'yo. Ding Li, sa maliit na bagay lang na ito, hihiling ka na ng diborsyo sa'kin. Maliit na bagay. Ano ngayon ang malaking bagay para sa'yo? Ang bahay na bigay ng pamilya ko. Ibinigay mo sa dating asawa mo, maliit na bagay pa rin ba yun? O kaya naman ang pagsama ng dating asawa mo sa bahay natin magdamag, maliit na bagay pa rin ba yun? Zhou Zubay, mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa ako nakaranas ng kahit anong pagdurusa. Nangako ka rin sa akin noon, na hindi mo hahayaan na magdusa ako. Pero ang mga ginagawa mo ngayon, alin doon, ang hindi nagpapahirap sa akin? Hindi ba, Zhou Zubay? Tapos na tayo, magdiborsyo na tayo. Ang pamilya mo na nakinabang sa pamilya ko. Sobrang swerte na nga kayo, pero hindi nyo pa pinahalagahan itong si Lin Ji-yuan para umunlad sa buhay. Wala nang pinipiling paraan. Talagang nakakahiya. Magmadali kang humingi ng tawad kay Ding Li. Hilingin mo na patawarin ka niya. Paano ko nairaos ang ganitong klaseng handal na anak? Hindi ko sinasaktan ang mga babae. Pero, hindi ka karapat-dapat na maging ina ni Momo. Ikaw ang cute na ito. Ang 2 bilyong ito. Hindi ito matatapos ng ganito. Zubay, ayoko lang mawala ka sa akin. Gusto ko lang bigyan si Momo ng isang buong pamilya. Mali rin ba ito? Lin Ji-yuan, hindi ko akalain na ganito kakatuso. Gusto mong magkabalikan tayo. Lin Ji-yuan, ang lahat ng CCTV recordings, inihain ko na sa korte. Sinisiraan mo ako. May kapalit ito. Ding Li, pasensya na, kasalanan ko ito. Hindi na kita muling huhusgahan. Patawarin mo na ako, pwede ba? Zhou Zubay, napansin ko talagang ikaw ay walang respeto sa personal na espasyo. Hindi kita mapapatawad. Dahil ikaw naman talaga, hindi karapat-dapat na maging asawa ko. Ding Li, si Zubay nadala lang ng emosyon. Alam niya ang pagkakamali niya. Patawarin mo na siya sa pagkakataong ito. Ako ang may sala. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pero huli na ang lahat. May masama akong balita para sa'yo. Buntis ako. Ito. Paano naging masamang balita ito? Isa itong napakalaking balita. Sa wakas, may sarili na tayong anak. Ding Li, bakit hindi mo agad sinabi kay Shubay? Dahil kakabuntis ko pa lang ng 8 linggo. Mali ito, Shubay. Sa loob ng 3 buwan na ito, nakatira ka sa amin. Kaya masamang balita ito. Ang ama ng bata, hindi siya. Hindi ka naging tapat, at wala kang kahihiyan na nabuntis pa. Pinahiya mo ang pamilya Joe. Niloloko mo ako, hindi ba? Hindi ako naniniwala. Hindi kita niloloko. Talagang ibang tao ang ama ng bata. Sa mga buwan na wala ka sa bahay. Kahit na niloko mo ako, mapapatawad pa rin kita. Basta ipalaglag mo ang bata, pwede kong ituring na parang walang nangyari. Anong karapatan mong magdesisyon? Ipinanganak ang aking anak katumbas si. Ano ka ba para magsabi niyan? Pwede pa rin tayong magkaroon ng sarili nating anak, Zhou Zubay. Ang pagiging makasarili mo, pinangangalagaan mo ang anak mo, pero sinasaktan mo ang anak ko. Mali ang sinabi ko. Isilang mo ang bata. Tinuturing ko siyang parang sarili kong anak. Minamahal ko siya. Inaalagaan ko siya. Huwag mo lang akong iiwan. Hindi ka karapat-dapat maging ama ng anak ko. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon
Nagkamali ako. Si Ding Li ay naging matigas. Nakikiusap ako, huwag mo akong iwan. Walang iniwang awa. Kasalanan ni Zhou Zubay na hindi niya pinahalagahan. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi ko na ginawa noon. Maganda naman ang pamilya nila, pero sumingit ang dating asawa. Pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero ikaw mismo ang hindi nagmalasakit. Kasal. Kasunduan sa diborsyo. Napagawa ko na ito sa abogado. Ipapaabot ko sa'yo. Kailangan mo lang pumirma. Hindi ko kailanman pinangarap ang posisyon bilang ginang ng pamilya Zhou. Pero kaya mo kayang marating ang posisyong iyon. Nasa kakayahan mo pa rin iyon. Ano pang ginagawa mo dyan? Bakit hindi mo pa siya habulin? Ding Li. Zubay. Ginoong Ding. Ding Li. Magandang araw po. At, ang tinatawagan mong numero, pansamantalang hindi makontak. Asawa ko. Nagkamali ako. I-block at i-ignore. Bakit mo kailangang gawin ito ng ganito kabagsik? Hanapin mo ang kinaroroonan ng ginang. At saka, alamin mong mabuti kung ano ang ginawa ni Madam nitong nakaraang 3 buwan. Kung sino-sinong lalaki ang kanyang nakasalamuha. I-report mo sa akin lahat ng detalye. Bilisan mo. Opo. Ding Li, mukhang porsigido ka talagang iwan ako. Pero hindi kita pakakawalan. Ginoong Zhou Zubay, tumatawag po kami mula sa Ospital ng Obstetrics at Gynecology. Paki-remind po ang asawa ninyo na magpunta sa check-up sa tamang oras. Ang asawa ko. Gaano na siya katagal buntis? Hindi niyo po ba talaga alam? 3 buwan ng buntis ang asawa ninyo. Paano kaya? Kung magkaanak din tayo, ng sarili nating anak. 3 buwan. Tumutugma ang panahon. Niloloko ako ni Ding Li. Ang bata ay akin. Ang bata ay akin. Ding Li, kahit magtago ka saan mang sulok ng mundo, hahanapin pa rin kita. Bawiin ko ang nawala sa iyo at sa bata. Boss, Presidente, si Madam, hindi pa rin natatagpuan. Mga inutil kayo. Ano bang silbi ninyo? Pero nagpadala si Madam ng kasunduan sa diborsyo. Pinapapirma ka niya. Hindi ko pipirmahan yan. Boss, Presidente, nagpadala ulit si Madam ng kasunduan sa diborsyo. Pakiusap, pirmahan nyo na. Boss, Presidente, hindi pa rin natagpuan si Madam ngayong buwan. Pero dumating na ang kasunduan sa diborsyo. Pangulo, ang kasunduan sa diborsyo ni Madam. Dumadating ito ng tama sa oras tuwing unang araw ng buwan. Limang taon na, 6 na pong kasunduan sa diborsyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. Bukod sa bawat buwan, nang maayos na inihahatid mo ang kasunduan sa diborsyo sa akin. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Naka-encrypt ang address na pinagmumulan ng sulat ni Madam. Hindi ito matunton. Wala na ba talagang ibang paraan? Kung hindi, pirmahan nyo na lang ang kasunduan sa diborsyo. Sinabi ni Madam sa sulat na, kapag napirmahan, ibigay ito sa butler at ayos na. Pagkatapos nyo pirmahan ito, magpapadala kami ng tao para subaybayan ang butler. Hindi ba't matutunton na natin si Madam? Wala talagang ibang paraan. Baka kapag nagdiborsyo, pumayag na siyang makipagkita sa akin. Gawin na lang ang sinabi mo. Limang taon na. Sa wakas, pumayag din siya sa diborsyo. Binabati ko kayo, Madam. Hindi. Binabati ko ang dalaga. Limang taon na. Ding Li. Sa wakas, natagpuan din kita. Ikaw pala'y nasa harap lang ng aking mga mata. Napakahirap ng paghahanap ko sa'yo. 5 taon na. Panahon na para tapusin ito. Zhou Zubay, pinirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Kaya't pakiusap, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Ding Li, alam mo ba sa loob ng 5 taon, paano ko nalampasan ang mga ito? Pinirmahan ko ang kasunduang ito sa diborsyo.
Hindi para kalimutan ka, kundi para mahanap ka. Ding Li. Nakikiusap ako sa'yo. Lubusan kang mawala sa mundo ko. Mama, Mr. Joe. Ang batang ito ay kamukhang kamukha mo, parang ikaw mismo. Anak, ako ang iyong ama. Tawagin mo akong papa. Kakaibang tito, tagapamahala. Dalhin si Anen sa loob. Anen, Joe Zubay. Binabalaan kita. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi na ako magiging magalang sa'yo. Alam ko na. Niloko mo na ako noon pa. Siya ang anak ko. Huwag kang maging makasarili. Hahayaan mo bang si Anen, sa murang edad, ay mawalan ng ama? Pwede bang huwag kang masyadong makasarili? Noong buwan na iyon, hindi lang ikaw ang kasama ko. Sa madaling sabi, hindi siya ang anak mo. Tapos na tayo, wala na tayong utang sa isa't isa. Pakiusap, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Puntahan mo at bantayan ang bawat galaw ng asawa ko.